Hello mga tao, welcome to my another video. This is AC siya. So, pangalawang araw ng Ramadan, medyo busy si Ateng. So, sa mga nagtatanong na hindi ko masagot, okay, pasensya, hintayin nyo lang. Magre-reply ako. Nagre-response ako sa mga tanong ninyo. So, ang topic ko ngayon ay para to sa inyo. Okay? Sa mga Pilipina na may mga unang asawa, yung lalaki na naging boyfriend ninyo. So, ano nga ba ang written permission o permission for second marriage? Ang written permission or permission for second marriage, okay, ito ay naaprubahan noong last 2020 ng Supreme Court dito sa Islamabad. So, naaprubahan ng Supreme Court ang ganitong law dahil marami ang nagrereklamo. Maraming case. So, ginawa ito para sa mga Pakistani. Ano nga ba ang written permission or permission for second marriage? Ito ay isang nakasulat na pahintulot or pumayag yung unang asawa na mag-asawa yung kanyang mister. Lahat naman dito ng mga unang asawa, hindi yan papayag. May valid or solid reason siya. Pwede daw sila mag-asawa hanggang 4 na wives. Pero titignan nyo kung itong maasawa ninyo, Muslim nga, pero hindi din sapat yung financial assistant niya, wag na kayo mag-grab. Pwede silang mag-asawa ng hanggang 4. Pero titingnan ninyo, baka mahirap yan. Mahirap pa sa daga, anong kakainin ninyo? Hangin, buhangin, bato. Ba? Madali lang naman mag-aasawa. Kung gusto niya mag-asawa ng pangalawa. Or gusto niyang maghanap ng second marriage, dapat may valid or solid reason. Una, hindi makagawa ng bata or hindi siya mabuntis yung babae. Yung unang asawa. Unang reason yan. Kung baog ba or mahina yung sperm ng babae. Isa yan sa valid reason. Pangalawa, yung physical infirmity, mahina. Hindi lang sa physical, sa emotional rin. Peramihan naman dito, pag mahina ang babae, kasama na yun sa, paglabing-labing, di ba? So, mahina ang babae. Isa pa yan ang reason ng lalaki na gusto niya mag-aasawa ng pangalawa or second marriage. Pangatlo, yung physical unfittedness. Yung, alam niyo naman ang lalaki, ba? Gusto niyang ganito, ganyan, di ba? Kung hindi mabigay ng babae, ng unang asawa, pwede siyang maghanap ng pangalawang asawa. Hindi magbibigay ang unang asawa ng written permission, pwede siyang lumapit sa Union Council, pero yung Union Council, ipo-forward siya sa abogado at doon siya mag-a-apply sa korte. Hindi basta-basta gagawa ang korte or ang abogado ng written permission kung wala sa valid reason. Kung wala siyang valid reason. May anak naman, di ba? Okay naman na yung unang asawa, bakit gusto niya mag-asawa? Hindi kadali. Pero kung mayaman naman, no, hindi lang tinitignan dito yung physical appearance ng isang babae. Or masasabi natin na hindi kadali ang magpakasal sa second marriage kung mahina lang yung lalaki. Financial. Ano ipakita niya? Kung wala namang trabaho, wala mga business. Ang financial assistant niya, wala. Wala nga trabaho. Gusto pa niya mag-asawa ng pangalawa. Sa ngayon lang yan na naaprubahan. Last 2020, naaprubahan ni Supreme Court. Ang Supreme Court na kailangan ng isang Pakistani Muslim na sundin ang law. Okay? Kung meron nagreklamo na may una siyang asawa, meron siyang penalty or pwede siyang mabilanggo. Mabilanggo siya ng 1 taon at pagbabayad siya ng 500,000 yata. Pero lahat naman dito ng mga Pakistaning asawa, hindi yan
magbibigay talaga ng written permission. Doon siya lalapit sa Union Council at sa abogado. Pero kung maaprubahan at agree naman na yung unang asawa, hindi niya pwedeng i-ignore yung karapatan, proteksyon, responsibility niya sa unang asawa. Hindi kadali. Yung iba dito, mayaman, okay. Kasi mayaman naman sila, di ba? Gusto nilang pangalawang asawa. Pero ano lang naman yan, personal, interest at uhaw sa laman. Ang ganong mga lalaki. So, ito yung family ordinance. Dapat sundin ng isang Pakistani Muslim ang law ng Pakistan dito. Kasi dapat sundin ng mga citizen dito ang Muslim Family Laws Ordinance. Dapat nilang sundin. Yung tinatawag na, kasi ngayon lang yan na-aprobahan na. Baka sabihin nyo, dati yung kakilala ko mayroon ding unang asawang Pakistani. Tapos ako yung pangalawa. Hindi man siya binigyan ng ganito ganyan ng written permission. Sa ngayon lang yan mga ateng. 2020 na aprobahan. Ngayon, anong year? 2024. So, 4 years na. Okay? Ito lang masasabi ko sa mga Pilipina, ha? Or mga foreigner dyan. Hindi tayo applicable sa ganitong law. Halimbawa, ikaw yung unang asawa. Pero sa totoo lang, hindi na yung mag-asawa kung nakatikim na ng Pilipina. No? O yun lang. Pero yung iba, baka nga, gusto niyang ibang klaseng putahe, baka nga. Pero hindi tayo applicable sa ganitong law. Ang mga mga Pakistani na may Pakistani National Identity Card. Yun, applicable sila at entitled sila sa ganitong law. Tayo mga foreigner, wala tayo. Tayo? Pero sa obserbasyon ko, hindi na talaga siguro hindi mag-asawa ang isang Pakistani ng pangalawa kung may unang asawang Pilipina kasi magkaiba tayo. Yun. So, pag hindi binigyan ng unang asawa ang kanyang mister ng written permission, pwede siyang lumapit sa Union Council at sa abogado at sa korte. Pero hindi kadali. Tinitignan pa yan. Yung medical record ng babae. Kung ano ba talaga, bakit gusto niya mag-asawa. Pero kung may pera naman si Pakistani lalaki, baka nga, madali lang. So, yun ang sinasabi ko, may valid reason si lalaki bago siya kumuha ng written permission or permission for second marriage. May valid reason. Pero kung wala, hindi siya mabibigyan ng written permission or permission for second marriage. Ha? Kasi alam ko, gusto lang niya mag-asawa dahil sa laman. Joke. Okay? So, ang masasabi ko lang sa mga katulad ko na may asawang Pakistani, gawin nyo naman ang tama. Huwag nyo namang abusuhin. Kung ayaw ninyo sa asawa nyong Pakistani dahil sawa na kayo sa ugali niya or sa mga in-laws niya, umuwi na lang kayo. Huwag kayong gumawa ng gulo dito. Okay? Kasi ang hirap naman intindihin ng kanilang ugali. Ang hirap. Tayo, easy lang, easy peasy. Sa akin, mag-message na lang. Okay?